Maayong buntag mga kabida! Welcome again sa Season 3 sa atong Ibida Natin Program Webinar Series. Sa makadaghang higayon, akong balikon nga ang words nga ibida natin atong gihatagan og kahulugan, which means Internet-Based Intervention for the Development of Agriculture ng ATI ngayon. Okay, usa kini ka programa nga gihimo online isip hulip sa atong face-to-face training sa pagkakaron. Diin tumong og tinguha sa ATI nga mapadayon ang pagtudlo sa mga nagkalainlaing mga teknolohiya sa pagpanguma diha kaninyo mga kabida. So dinhi gihapon sa buhatan sa ATI Caraga, Barangay Los Angeles, Butuan City, ako ang inyong kabida, Ginaline Arbutante. Hello sa atong mga online viewers and participants. Stay safe, gihapon tang tanan. Uban sa amo Center Director Sammy Calonzo, our Acting Center Director, Assistant Center Director Heraclio Paler, and also with our Information Services Section Chief Phil Victor Babanto. Kami magpasalamat sa inyong makaninayong pagsunod niini atong programa sama sa gihapon matag simana. Karon adlang Biyernes bolang sa Agosto pisa 7 tuig 2020 og mao ang atong unang episode sa Season 3 no, sa atong Ibida Natin Program Webinar Series. Dinhi atong pagahisgutan ang mga alternative herbal medicine, mga pamaagi sa pagtanom ug ingon man ang mga benepisyo niini sa atong panglawas. So remember mga kabida, kaisa lamang kita mag-register o mag-fill up sa registration form sa usa ka season. Wherein, aduna kita 7 ka episode sulod ni ining Season 3 ug aduna usab kita makuha nga certificate gikan ni ini nga training pinaagi sa updated gihapon nga pag-check sa inyong attendance kada episode sa atong webinar ug ingon man paghatag usab sa starter kits. So at least 5 episodes mga kabida ang inyong maapilan sa atong webinar. Aduna ka may chance nga makadawat sa starter kits. So karon makik-uban kinato ang atong resource person nga magtuki kung sa kining mga alternatibong herbal medicine. Atong i-welcome ang atong resource person all the way from Davao City, ang Executive Director sa Foundation for the Development of Agusanos Incorporated, usa mas giila sa pangalang FDI na nahimutang sa probensya sa Agusan del Sur kung diin usa-usab sa mga nag-produce ni ining mga alternative herbal medicine. Ang maong foundation mga kabida, usa sa mga certified learning site for agriculture o accredited extension service provider sa ATI Caraga. Kauban nato mga kabida online si Dr. Rex Linaw. Good morning sir and welcome sa atong Ibida Natin Program. Good morning. Oh, before ta. Yes, good morning sir. Good morning kabida. Okay. Good morning. Before ta mo proceed mga kabida, palihog ayaw kalimot sa pag-like sa atong Facebook page ATI Caraga Region. So as of the moment, makita ninyo nga naka-mute gihapon no ang inyong mga microphone aron dili madisturbo ang atong resource person. So alang sa inyong mga pangutana mahitungod ni ining alternative herbal medicine, palihog i-type diha sa chat box nga makita sa inyong mga screen samtang ongoing ang discussion aron matubag kini sa atong resource person unya pagkahuman sa lecture. Okay, atong hinumduman ang atong house rules. Una, kinahanglan naka-turn off ang inyong mga microphone. Ikaduha, ayaw i-click ang present or present screen button ug ang ikatulo, dili na makasulod ang malate nga participants. Ilabi na kumulapas na kini sa oras alas 9:15 sa buntag. So sama sa gyapon, kami maghinaot sa inyong pagsabot mga kabida. Ug karon atong paminawon si Dr. Rex Linaw sa iyang topiko. Go ahead, sir. Good morning. Good morning, may buntag mga kabida. Ang atong sitwasyon sa pagkakaroon medyo dili siya ideal.
Pero the fact nga nagkita ta bisan dinhin na lang no sa ato ang gitawag og webinar. Salamat sa Ginoo sa tsansa nga nagkauban ta. Okay, natay nindot no pero lisod pod gamay ma-explain nga topiko no sa pagkakaron kini paghisgot nato og alternative medicine. Kami sa IFDAI no sa Foundation for the Development of Agusanons wala namon ni gitawag og alternative medicine no kay kung may mga alternative murag kinahanglan ka mo pili no mo pili ka sa modern medicine o katong traditional medicine no so ang atong panawagan niya na gitawag nato na siya og integrative medicine. Kung unsa tong the best sa modern medicine ug unsa tong the best sa traditional medicine ipunon siya, i-integrate siya, and we call that integrative medicine. And then we are saying na sa pagkakaron kining atong hisgutan dili na ni siya katumingon ka nga kana nga klase nga pagpanambal iya man na sa tribo iya man na sa mga katigulangan no panahon pa na ni Mompor ug bingon kag acupuncture pananglitan iya man na sa mga rebelde no iya man na sa mga New People's Army na klase nga pagpanambal kining acupuncture no pero sa tinuod lang no na mainstream na siya sa tuang Philippine society sa dihang gipasa ang balaod no gitawag nato og Traditional and Alternative Medicine Act, Republic Act 8423. No kini nga balaod nag-ingon na i-create niya ang Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITAC. No usa siya ka ahensya o sa ka division nga masakop sa Department of Health para ma-accelerate niya ang pagpalambo sa traditional and alternative healthcare sa nasod ngano no para ma-provide niya ang tama nga serbisyo holistic nga services ngadto sa mga Filipino. So ang declaration of policy no nasa section 2 sa maong balaod nag-ingon gihimo na nga pulisiya sa estado nga i-improve ang kalidad no sa pag-deliver sa mga healthcare services ngadto sa mga Pilipino pinaagi sa pagpalambo no sa traditional and alternative healthcare no apil na din kini gitawag nato mga medicinal herbs hilot no para mapalambo pa ang serbisyong panglawas no sa ngadto sa mga Pilipino pinaagi sa pag-integrate niini ngadto sa National Healthcare Delivery System. Okay, so ang gitawag nato alternative medicine, gitawag nato alternatibo nga klase sa pagpanambal, o i-integrate na, i-appeal na siya ngadto sa gitawag nato National Healthcare Delivery System. Okay, nya giingon pod no sa mga balaod nga ang estado ang gobyerno no mangita siya og legally workable basis na kung diin ang mga indigenous societies no katong mga tribo kitang mga naa sa baryo mga suok nga lugar no ilahang maangkon no katong ilahang kahibalo may tungod sa traditional medicine karon manggod panahona uso ang biopiracy no nga atong ginatawag kung diin ang mga dagko nga mga pharmaceutical companies no maghimo siya mga researches dito sa ancestral domain no dito sa mga local communities unya kung na sila makababaluan dito nga mga klase sa kahoy klase sa sagbot no kung na sila tao nga may istorya dito pwede nila ipapatent no pwede nila ipapatent ang maong kahibalo ipapatent ang maong klaseng kahoy tanong ilaho na dayon so kana nga klase no nga gitawag nato biopiracy no pagpangawat no sa kahibalo sa katilingban no pagpanguha sa mga tanom o mga hayop nga iya sa local society local communities ginabawal man na nato no nato gitawag biopiracy nga masumpo siya pero kining gitawag nato og traditional and Alternative Medicine Act no nagaingon nga kung no magamit no ang mga tanom o kahibalo sa local societies dunay katungod no dunay katungod ang maong katawhan ng society nga makademand sila
og bahin, no? Bahin sa financial return sa kitaon sa pharmaceutical company. So ang gusto na lang akong ipakita din nga ang gitawag nato alternative medicine, no? Ang atong gobyerno mismo nag-ingon na-integrate na siya sa delivery system, no? Sa mga serbisyo sa maayong panglawas sa Pilipinas. Okay, o kanang picture ngayong nakita sa tubangan sa pagkakaroon, kana sila produkto, nakita man ninyo ning logo, no? Kini nga logo, kung nakita ninyo nga ang cursor, logo kana sa Department of Health. Okay? So buti pa sabot kini nga mga produkto, no? Pagpagwapa, no? Pagpakinis og panit, no? Ug uban pa like sa Lagundi, no? Capsule og syrup, tapos naabot sila gikan sa sambong, no? Produkto kana sa Department of Health, no? Under sa PTAC, no? Nga gi-create pinaagi nining gitawag na to Traditional and Alternative Medicine Act. So I'm saying ang gitawag nito alternative medicine na mainstream na siya, no, sa atong Philippine society gumikan sa balaod nga gipasa sa atong kongreso o gipirmahan, no, sa presidente sa Pilipinas. Ug akong isulti nga ang main proponent, no, sa maong balaod ang kanhing Department of Health Secretary Juan Flavier. Okay, kabalo man ta nga maayo kay siya nga doktor, siya tong founder sa Doctor to the Barrios. Okay? So sa dihang nahimo siyang senador, giduso niya ni nga balaod. Ug tuod man kita nato nga duna nay epekto na makita nato sa atong society karon nga no, akseptado na katong gitawag nato og mga alternative medicine of treatment. Pero siyempre, na mga prohibitions, no, like giingon nato nga kining mga produkto gitawag pa siya kasagaran, no, sa atong society o mga food supplement, no. Ato nang ma-explain pag-abot sa panahon nga nung food supplement man ang tawag nato niini nga mga sikat na like MX3, no, guban pa food supplement gyapon natong tawag, dili siya katong tambal jud. I'll explain that, no, sa pagtuyok padayon nato sa tuang topiko. So gumikan sa Traditional and Alternative Medicine Act, no, makita na nato ning nindot na picture, no, akong ipakita sa inyo katong mga pagpanguha og mga tanom o bunga para buhaton og tambal o gamiton isip tambal. Tapos usa ka publication, no, cover page, no, sa Time magazine, nagingon niya alternative medicine the new mainstream, no. Ingon niya nga mas kini na karon ang no, ang gitawag nato nga alternative medicine, natural healing, achieving balance, then food cures, no? Kana na daw karon ang new mainstream. Karon nganong gipakusga nato ni, no, and congratulations, no, sa Agricultural Training Institute nga padayon, no, nga ginahimo kining training, no, para sa gitawag nato alternative medicine kay gikinahanglan gyud kini siya kaayo. Yang atong pangutana sa pagkakaron ngano man nga nahimo mang in demand, no, labi na karon panahon sa COVID-19, okay, ngano man nga naay panawagan, no, para pakusgon pa kining gitawag nato alternative medicine or integrative medicine. Ngano? Mangutana ta, no, mangutana ko sa inyo pero siyempre dili mo makatubag pa, no. Mao ni problema sa atong new normal kay sa una kung nagalecture ko, makita nimo ang reaksyon, no, sa ato ang mga partisipante kung nakauyon ba sila uwa ba, nalipay ba sila uwa ba, pero dinhi karon dit kay makita, no, ang ako arang screen. So usually pag naga-workshop na ko'y mga pangutana, no, ako pang ipangutana sa inyo So unsa to ang inyong dili maayong kasinatian, no? Bad experience, so bad experiences. So I'm saying bad experiences, na emphasize nato ng bad kay kabalo ko na tanan-tanan natay good experiences, no, sa modern medicine. Kaya kung wala ang modern medicine, wala ta dinhi karon. Nga naman, posible ang atong lolo, atong lola, wala naabtan og adulthood, no?
Kay sa unang panahon giingon nato nga normal ang mga anak og 20, 25, 24 ka buok. No, nga naman siyempre gawas nga asset ang mga bata kay naay makapanghagbas, no, makapanugay sa kabaw. Usa ka rason is taas ang infant mortality rate. No? So unsay buti pasabot wag taas ang infant mortality rate, dili mabdan og pagka muhamtong ni mga bata, no, mga matay sila. So kung ang infant mortality rate let's say 50%, so kung naa kay 20 ka anak, no, namatay ang pulo, nakapay pulo nga mulungtad, mutubo, no, muhamtong. Pero kung isa ra ka buki mong anak, ang infant mortality rate is 50%, katunga na lang ang buhi sa imong anak, mahimo na silang mga manananggal. Diba? So, gumikan sa modern medicine, no, na uso ang pagbakuna, na uso ang anmam, sanggubyon, vitamins, uguban pa, prenatal, uguban pa, nga nahimong, no, na mubo na zero naman gani ang infant mortality rate. So, nahamtong ang atong mga lulo, ang atong mama, atong papa, kita karon. So, katong gitawag nato mga good, no, experiences, no, sa gitawag nato og modern medicine. Pero gusto na kong i-emphasize kining gitawag nato dili maayong kasinatian, meaning the bad experience. Sa asa man nga level, like ang dili ninyo maayong kasinatian sa pagpa-check up sa doktor. Naba mo'y dili maayong kasinatian sa pagpa-check up sa doktor? May nga nanguban nga i-head to foot ni Doc. Pero bag tan-awon og makabayad ba mi? Okay? Pero bag manguta na pila may imong dala dinha nang akong tubag Doc kay kuan ra gyud akong dala diri Doc kay dinggi ra gyud. Wa gyud koy bisag 10 pesos 100 pesos nga ikabayad sa imo. Okay? Doon na ba tayo dili maayong kasinatian sa pag-inom og tambal? Malipong ko pag minom kog tambal. Muhaw ang akong tiyan kung minom kog tambal. Ay naay mga magtubo-tubo sa akong panit kung minom kog tambal. Ay, doon na ka ba'y dili maayong eksperyensya sa pagpa-hospital? Okay, magpa-hospital ka, okay, igong kwarta, no, so unsa may tabo dito ka sa wardi butang, nisamot nang di ka katob, kay ang imong katapan nagagulo tibok gabi. Okay, so na ba kay mga dili maayong kasinatian kung kini ang tulo ang atong ipangutana? O most likely, no, I assume nga naamoy matubag nga dili maayong kasinatian, no, kung kining tulo ang ato ang ipangutana. Ug tuod man, no, nagid tay problema. Okay? So dunay usa ka libro nga na-publish, Healing Ourselves ang title, no, written by Michael Tan, no. Igsuon siya, Dr. Michael Tan, igsuon siya sa dating health secretary na si Galvez Tan. Okay? Healing Ourselves, ingon niya dunay mga crisis sa modern medicine. Ug unsa pa nga mga krisis, una, daghang mga tambal ang makahatag hinuon og problema imbis makahatag og kaayuhan. Okay, we took her, maghisgot ta dinhi og side effects, maghisgot ta dinhi og after effects. Okay, pag imong kag side effects, pag inom nimo 1 hour 30 minutes after, bation na nimo nga maluya ka, mulabad mo, malipong ka, muhawang imong tiyan. Okay? Pero mas delikado pa katong gitawag nato og after effects. Unsa man ning after effects? Dili nato ni makita, no, nga side effects, dili nato makita nga dili mayong epekto karon dayon isa ka oras, isa ka adlaw. Move balik sa tuwa, no, ang maong epekto 10 years after, 15 years after, 20 years after in a form of tumor, no, cancer o uban pa. Okay? Gumikan niya na, we know nga daghan naay mga tambal nga sikat kayo sa unang panahon nga giban na dili na pwedeng ibaligya kay dako siya kadawat nga mahatag sa lawas sa tao.
Siguro dili kayo nato ni ma-relate no sa atong panglawas, sa atong lawas. Pero kung mga mag-uumata, no, farmers kabalo ta nga sa unang panahon na ay mga pestisidyo nga gitawag og milagro sa siyensya, miracle of science. No, ang DDT for instance, ang Thiodan, Indrin, no, guban pa. Milagro siya sa siyensya, miracle of science kanuman. Napatay niya itong mga piste, no, kalaban nato sa umahan. Pero we know na after several years, no, giban na wala na kay makita nga Thiodan karon, no, nga naman kay dako kay sa gipikto nga mahatag sa environment and even sa lawas sa tao. So ingon na, no, sa modern medicine na mga tambal nga gi-introduce sa unang panahon nga gitanggal na, giban na kay dako siya og mga side and after effects. Second, ang mga hospital makuyaw nga lugar para sa mga masakiton. Muuyon ba mo ni ang mga hospital makuyaw nga lugar para sa mga masakiton? Why? Pag may sakit ka, umubo na daan ang imong immune system. Compromise na daan ang imong immune system. Then dalaon ka sa usa ka lugar na naa didto ang klase-klaseng mga masakiton. Naa didto ang daghang source, no, mga contaminants. Siyempre, depende na siya kung giun sa pag-sanitize ang ato mga hospitals. Okay? Pero kabalota nga daghan og mga contaminants, daghan mga virus, bacteria. Mao bitaw na sa pagkakaroon with the COVID-19 pandemic, na mga hospital nga gidedicate lang for COVID-19, no? Nga naman para dili masagol, malayo ang tsansa nga makatakod na noon sa uban nga mga pasyente nga magto didto. Okay? And siyempre, ingon nato nga kung naka sa ward, no, naka sa public hospital, siguro makuyaw nga lugar nga no, para sa mga masakit. Pero kung mingon ka og St. Luke Hospital, no, advance kayo, siyempre mahal pud kayo ang bayad, mo na karon nga okay, no, most likely okay compare sa katong Kabalota Hospital nga kulang ang pag-sanitize, kay kulang pud og budget, kulang pud og tao. Pero ang atong ginasulti, like, mingon ka, sige, para makuyaw man kani, dili ta mag-ward, no, adto ta sa air condition room. No? Pero ang study, nag-ingon, no, ang air conditioning machine, no, pag uni mo, pagbuga, dito na yun nakatag, no, ang mga makuyaw nga mga makatakod sa mga masakiton. So sa pagkakaroon, natay gitawag og nosocomial diseases. No? Unsa man ning nosocomial diseases, mao kini katong mga sakit, no, nga nakuha na hinunimo, na-acquire na hinunimo didto sa hospital. Okay? Then ikatulo, na ginasulti, no, ang mga eksperto nga kasagaran sa mga operasyon, gamay rang kaayuhan ang mahatag, samtang daghang operasyon ang makahatag na inon og kadaot. No, mao nang rason na dapat dili gyud siya maminaw kasi isa lang ka doktor, no, na kay second opinion, na kay third opinion, na kay fourth opinion kung pwede pa. But the trouble with this next, no, opinions, other opinions, that would entail more money, more gasto. May pabor ni sa mga kwartahan na gihapon. Pero kitang pobre nga maglisod na maganit tag pamasahe, maglisod na ganit tag abot sa ospital, no, paglisod na ganit tag abot sa clinic sa doktor, pangayuan pa kag mangita kapag second, third, fourth opinion, na mosamot ka nga magka problema niini. Ya binasulti nga isa ka problema is daghan kayo mga surgeons sa pagkakaroon. Na most likely kung silang tatong kay istorya, may recommend sila og surgery. So ginasulti nga kung gamiton katong pagpangayo og second, third, fourth opinion, taas na ng 10%, no? Taas na ng 10% sa gioperahan ang kinahanglan yung operahan. No, buti pa sa pulo nga gioperahan, isara, no, ang kinahanglan yung operahan niya. Okay. So, ang mas epektibo pa ng nga pamaagi is katong pag-change sa ato ang diet, pag-change sa ato ang lifestyle,
mas long lasting ang iyahang epekto ngadto sa atong panglawas kaysa sa gitawag nato og operasyon. But siyempre, no, siyempre dinhi nato gina-emphasize katong gitawag nato integration. In cases, no, sa panahon ng emergency na, dili na pwede mag-alternative ka, maghambol-hambol ka pa, no? Diha natong gitawag natong surgery jud, no? Pero napay mga panahon nga malikayan pa siya, no? Pinaagi sa paggamit og mga alternatibo nga pamaagi. Okay? Then ikaw Pat, ang medical testing laboratories mo pagawas og resulta nga dili tama. Crucial ni siya, no, kung tanaw nato. Ang study, no, nga gihimo, no, katong sa libro nga Healing Ourselves, US po siya nga data, United States. Mas mas problematic pag nasa ang mga third world countries, no, nasa probinsya, no, sa mga lungsod. Unya, kabalo ba yata, no, nga once magpa-check up pa laboratory ta, kung unsa tong ipagawa sa laboratorio, mao na gito atong basihan. Na mao na to atong bitbiton, no, paadto sa doktor. May na lang ang doktor maingon nga testing murag dili man ni mao, no, murag magkuan kaayo ni. So basig pwede magpat testing ta sa laing laboratorio. But again, it's a question of money once again. So kana ang bantayan kay naay mga medical testing laboratories nga mopagaw sa resulta nga dili tama. So unsa man ning usa ka ang rason niini, una pod is katong atong mga equipment nga mosugot man tag mo gamit og mga kuana second hand, no? Itong basura na gikan sa gawas sa nasod sa first world countries, ikarga sa barko, container van, dawaton man nato, no, sa ato ang mga ospital kay lagi kulang man tag mga equipment. Sa iPod, sa training, no, training sa mga operator, technician, medtech, medyo may diferensya. Ikalima, ang tinuig o regular nga pagpa-check up mamahimong hulga sa mayong panglawas. Nga naman, no, ginasulti nato, no, nga ang training, no, ang training sa mga mainstream mga doctors is to detect diseases, to detect diseases, no. Itong mga dili mahimong dili ta komportable. Diagi kan this is, no? Okay? Wala, no, dili emphasize katong training sa pag-detect ug unsa ang maayong panglawas. Okay? So most likely pangitaon kung unsa tong diferensya nimo. Unya konektado sa ikaunom is ang X-ray machine usa ka makuyaw nga himan o gamit sa doktor. Kasagaran, no, pag magpa-check up kag doktor, number 5, annual check-up, regular check-up, mo recommend og X-ray. Og kabalota nga ang X-ray, makuyaw nga himan og gamit sa doktor, gumikan sa radiation nga iyahang dala. We know nga pagbuntis, no, dili pwede magpa-X-ray. Unsay rason nganong ang buntis dili pwede magpa-X-ray? Ang rason is mahimong hinungdan sa childhood leukemia nga pwede ma-acquire sa bata. Unsay rason? Radiation. Okay, nga i-emit sa X-ray machine. Ikapito, authoritarianism in organized medicine. Sa modern medicine, no, pag makakita kag doktor nakaputi na ibit-bit nga stethoscope, murag siya na authority. Katong tanang obserbasyon nimo kung unsa imong gibati, unsa ang imong tan-aw nimo tama para sa imo. Malimtan to tanan. Once the doctor said, mao ni ang imong sitwasyon. Authoritarianism in organized medicine. The trouble now is pwede pa nimong pabuton ng doktor o sa ibuhaton nga wala man kay sa kaila si imuha. Sa ibot na ako ipasabot. Pag alternative na holistic doctor, no, ang imuhang pa-check upan, mo spend siya minimum of 1 hour. 1 hour minimum. Unsa iyang bahanan? No, istoryahan ka gikan pa si imong pagkabata. No? Hangtod
karon pila na imong edad unsa ang imong gibati, no? Kay ang sakit usahay natin kitawag og psychosomatic disease, no? Sakit nga nagikan lang, no, sa imong una-una sa imong isip. Unya ang sakit nga na-acquire nimo karon bagibati na nimo nga bata ka pa, no? Sa imong balay nga gipuy-an environment sa kagatubig. Dito siya nag-emanate. Pero sa modern doktor, basig taas na ng 5 ka minuto nga istoryahon ka kung unsa imong gibati. Nga naman, taas ang pila. Kanya, ang bayad per consultation man. No? So nakoy kaila nga holistic medicine ang iyang practice, katawan siya sa iyang mga classmate. Kang iyang mga classmate, 5 minutes lang, 1,000 lang ang consultation fee. No? Ang iyang nga 1 hour na consultation, 500 pesos lang. So, kini mga butanga ang atong pamalandungan, ano? Well, nag-isgo tawag modern medicine, alternative medicine, integrative medicine. Kining crisis, no? Sa modernong medisina, giingon nato, gi-explain nato, apologies lang, no? Dili kay nako ma-explain pagtarong gumikan sa kamubo sa oras nga ato ang magahin. Kay kung regular ning seminar sa ETI, 3 days man gining among training, no? Karon kuan nato. Ato ang pamubuon, mahimo na lang itong 3 ka oras, 4 ka oras, medyo lisod. Anyway, pwede man ta magpadayon og hisgot, discuss na about niini pag-abot pa sa panahon. Okay. Gumikan sa mga kamatuoran nga may crisis nga, no, ang modern medicine. No, napasa katong traditional and alternative medicine act. Okay? Tapos panawagan i-integrate na, no, sa healthcare delivery system, no, sa nasod ang gitawag og alternative or integrative medicine. So unsa man to? Okay? Sa pagkakaroon, doon na yung mga libuan, no, ka mga medicinal herbs nga ginagamit, no, sa Pilipinas. No, pero ang sa pagkakaroon nga aprobado sa Department of Health, kinilang pulo, no, nga akong i-explain sa pagkakaroon. Kung pulo ra ni nga giingon sa DOH nga pwede gamiton, wala na nagpasabot na kung unsa tong atong ginagamit ng experience na to nga epektibo, dili na nato pwedeng gamiton. Like for example, ang pinakasikat, no, nga alternative medicine nga atong ginagamit sa pagkakaroon sa Pilipinas, no, experience namo sa IFDAI ug sa uban nga mga lugar nga atong natuan, dulaw, turmeric. Diba? Kabalota nga katigulangan nato sa una, ginagamit yun ng turmeric. Pero wala na sa pulo nga giingon sa DOH nga pwedeng gamiton o dunay proven nga elemento nga makaayo. Okay? But again, akong i-present ng pulo, no? Pero kung wala siya din inyong ginagamit, go ahead, no? Importante lang kabalo kag unsay epekto ani sa imong experience nimo maayo sa katilingban maayo. Okay. Ang Department of Health na nag-ingon nga ang Acapulco or Asunting, no? Ang gitawag og bayabasan, ringworm bush ang gitawag, no? Maayo gid siya, no, as ang anti-fungal. Okay? So recommended siya nga pangtambal sa buni, no, ringworms, and katong gitawag na to og up-up. Okay? Up-up skin diseases. Okay? Up-up. Acapulco, Asunting. Okay? Next is ampalaya. Ampalaya. Bitter gourd or bitter melon in English. No, makatambal siya para sa diabetes, no, katong dili pa siya insulin dependent nga mga pasyente. No, naay available na ani sa market, no? Nang isa ka model mangani si Gary Valenciano, no? Charantia ang tatong produkto, no? Kay kabalo man ta nga naay problema sa blood sugar niya si
Gary Valenciano. Okay. So ampalaya, no, maayo siya sa mga may problema sa blood sugar. Bawang, ahos, siyempre ilado nga tambal sa wakwak, no? Tambal sa bitin, no? Itong ginasuksok sa mga bangag, itong ginaipit sa bintana kung naibuntis sa balay, uban sa bagakay ug buhongon. Okay. So garlic, makareduce siya sa cholesterol in the blood, no? And hence helps control blood pressure. Okay, so kato nag-maintain, no? Ug losartan ug uban pa. Kasi pwede isipon nato ni nga ang kining ahos na atong ihuli. Bayabas, no? Antiseptic siya. No, kabalo man ta nga katong mga naisamad, no? Different naisamad gituli, no? Atong ihunad ang dahon sa bayabas nga dilatan, ang tubig, concoction mo tay atong ihunad. So antiseptic, no, ang gamit sa bayabas. Tapos lagundi, no? Gitawag siya og five-leaf sage tree in English. Maayo siya para sa ubo o sa asthma. Karon sa COVID-19, no, pag-start pa lang niini, no, ang iladong herbalist sa Pilipinas, si Dr. Romy Quijano, no, sa dati sa UP Manila, atong ka-text, no, ingon ako, Doki, kumusta man ka, asam ka karon? So, ingon niya, bago lang ko gikan sa Mindanao, so how is ka? Ingon niya, para dipinsa sa COVID-19, inom ta o lagundi. Okay? So, latan, no, ang katong iyang concoction, atong inumon, kung kinahanglan siya saguran og asukar, paskubado, kinugay, mas okay. And we know, no, sa pagkakaroon, ang lagundi, gi-appeal na siya sa clinical trial para nagit sa COVID-19, no? Uban sa virgin coconut oil. Okay? So, lagundi, para siya sa ubo o asma. Okay? Nyug-nyugan. Nyug-nyugan. Gitawag siya nyug-nyugan, basig mingon mo gumawa ning lubi-lubi nga nasa kung kaang. Akong gitaguan kay basig kawaton sa silingan kay gibartiran og bugas. Dili na siya mao, no, katong nyug-nyugan nga nasa ato ang garden, no, dili na siya mao. Nganong gitawag man siya nyug-nyugan? Dili tungod kay ang iyang itsura murag lubi. Ang iyang pangalan ng nyug-nyugan gikan sa lasa sa iyang liso. Okay? So kining nasa right side, okay, kining nasa right side mo ni ang liso, no, sa nyug-nyugan. Usa niya siya ka bagon, no? Kining itsura sa udlot, no, mara siya tubli. Okay? So bagon ni siya, no, kining iyang bunga. Ang lasa sa iyang bunga, sa iyang liso, mura og lubi. Okay, mura og lubi ang lasa sa iyang liso. So diya gikan kanang pangalan niya nga nyug-nyugan. Okay, pero bagon na siya, no? Bagon. Ang iyang gamit is para sa purga. Okay? Katong mga bitok-bitok diha, no? Nang joke na to nga unsa bay laing pangalan sa pusod, navel. Unsa bay laing pangalan sa pusod? Ang laing pangalan sa pusod in Bisaya is Bintabits. Bintabits. Unsa man ang Bintabits? Karon mo may kabati niya na. Ang Bintabits is short na siya sa bintana sa bitok. Bintana sa bitok. Bintabits. Okay? So, bitok, purgahon na to, pagawson na to, mukaon kita og bunga liso sa nyug-nyugan. Kabalo ko nga dili ni uso sa tuwa. Unsa may uso sa tuwa? Ang uso sa tuwa is mukaon, pagkaon na to og bunga sa biatilis. Bunga sa ipil-ipil ang atong anak. Kita sa una, mukaon og bunga sa ipil-ipil para mapurga ta. Okay? Pero ang iyon sa DOH, ang tama, no, nga buhaton kung purga ang isgutan sa bitok kining pagkaon sa nyug-nyugan. At again, ino na to kaganiya. Wala na apil sa pulo ang diatilis, pero kabalo ta, experience nato, no? Kapag mukaon kag bunga sa ipil-ipil, pag malibang ka, bawas ka, kita nimo nga
na ay mga bitok mga nagawas. So epektibo siya. Okay? Sambong gabon, no, lumia campura, a diuretic, no, that helps in the excretion of urinary stones. Okay? So UTI, no, lima na sa bato sa kidney, ang pag-inom na to og gabon. And siyempre, kabalota nga, ginagamit na to ni pangsagol sa tubig, initon, kung first time nga maligo, human nagsakit, human na ngalak. Tsaang gubat. No? Tsaang gubat, no? Ginagamit ni siya, no? Tea, no? Sa mga katigulangan, no? Natin nakaistorya, 5 kadahon, every morning, init tubig, mo iyang ginainom. Okay? Pansit-pansitan, sinaw-sinaw, no? Alusimang gubat, no? Sinaw-sinaw, pansit-pansitan. Ang usual, no, nga ginagamit nato, no, ginagamitan nato is kanang UTI, no, na problema sa pag-ihi, kining paglaga, no, sa pansit-pansitan, sinaw-sinaw atong ginahimo. Pero ingon sa Department of Health, ang pansit-pansitan or sinaw-sinaw, epektibo siya sa laban sa arthritis o gout. Okay? So, para sa Department of Health, ang sinaw-sinaw, dili para UTI, kundi para panlaban sa arthritis o gout. Okay? And then, yerba buena. No, yerba buena. No? Yerba buena. Peppermint. No, kabalutang ginagamit nato ni analgesic. You know, kung doon ay sipon, doon ay ubo, sakit sa lawas, ginahampol nato or ginainom nato mismo, no, lagaon, inumon, or sa ay ato na ning ginasimot-simot ang yerba buena. Okay? So, ingon sa Department of Health, katong pulo ka medicinal herbs, no, proven, aprobado, nga duna siya'y dalang kayuhan sa maayong panglawas. No? So, katong tawag na to niya to, 10 medicinal herbs, no, approved, no, by the Department of Health. Again, kung dunay ginagamit na to nga medicinal herbs nga epektibo sa atong eksperyensya, like luya, no, kabalo man tang luya epektibo, no, para sa ubo, no, dili tamuhunong paggamit ni ana tungod kay wala nato nakita, no, sa pulo nga nalista sa Department of Health, dili na ingon ana. No, atong panawagan sa Department of Health is paspasan ang pag-research sa uban pa nga mga medicinal herbs para ma-prove ang iyang efficacy, ang iyang gamit. No? Wala nagpasabot nga katong epektibo sa experience sa katilingban, dili na siya epektibo kay wala approved sa DOH. Dili na siya ingon niya. So again, ang atong panawagan sa Department of Health, sa PTAC, papaspason, pakusgon, no, ang ilang pag-research sa mga available nga medicinal herbs nga ginagamit sa katilingban para ma-endorse na, maingon na nga aprobado ang iyang gamit. Okay. Karon, ang integrative medicine, no, dili lang siya katong pag-inom og mga medicinal herbs. No, ang pag-maintinar sa maayong panglawas, daghan sa mga aspeto nga dapat tan-awon. Unsa man to, mao ning gitawag nato og the 10 commandments of good health. No, kung dunay pulo ka sugo ang Ginoo, dunay sugo ang gobyerno, ang maayong panglawas dapat siya sugo. Kini ang gitawag og 10 commandments of good health. Unsa man to? Una, nga sugo, thou shalt respect thy body as the highest manifestation of life. Respetuhon nato ang atong lawas isip pinakataas, no, nga papakita sa kinabuhi. Okay, kay kung wala ning atong lawas, unsa may pulos sa kinabuhi, no, unsa may pulos asa man ang espiritu, asa man sa templo ang espiritu kung wala ning atong lawas. So kinahanglan ang pagrespeto sa atong lawas is the highest manifestation of life. Yang unsa tong, no, pwede natong unang isipon
kumaingon ka pagrespeto sa atong lawas. Kining paggamit nato, pagkaon nato sa gulay. Ang atuang anatomy, atong biological makeup, no? Dili siya designed mukaon jud og karne. Okay? Kailan man siguro magbampira, pakita na magbampira. Si Angel Locsin o si John Lloyd Cruz, mga vampira sa Immortal. Okay? Nga salida. Diba? Mga gwapo-gwapo, o itong klaseng vampira, okay ra. No? Itamad. Pero sa may feature sa vampira nga wala sa tao. Kita ni mo ng vampira, mag-change ang itsura, magawas ang iyang bangkil. Okay? So kabalo man ta atong mga hayop nga mo kaon siya og karne, mo gukod siya og iyang pagkaon, konsumo, mga bangkilan. Diba? So kanus ba ang pangutana, kanus ba nahitabo nga ang tao pwede na mo kaon og karne? Kanus sa dihang na imbento na discover sa tao ang kayo. Sa dihang na discover sa tao ang kayo, nahimong nasugba, nalatan ang karne. Buti ba sabot, without the kayo, dili gi-design ang tao nga mukaon ng karne. Pero kay na-discover ang kayo, ayun. Manaingon, mga kog bukid community, mingon mukaon ba ka og baki rex, no? Akong tubag, kaon magani kog bato, no? Basta maayo pagkalata. Okay? So kayo. Ngayon, mainom ba ka og Mallorca, tanduay, inom gani kog tingga, no? Basta maayo pagkatunaw. So da kayo, no? Kayo. So usa ka maayong manifestation, no, sa pagrespeto nato sa atong lawas is mahimo ang tatang vegetarian, no? Pero kung di gyud makaya, at least minus-minusan ang pagkaon ng karne. Gulay. Next, thou shalt abstain from all unnatural, devitalized food and stimulating beverages. No? Katong mga dili na natural, devitalized na, wala na vitamina, nutrients, kay 2 weeks na sa refrigerator. O katong stimulating beverages, soft drinks, hard drinks, tanduay, fondalo. Okay. Unsay tan-aw ninyo aning tawhana? Wala na ni, kuan na ni siya. Nani taytok, mo na gitawag taytok, nanay tayo sa utok basta ginani. Ang iyang gikit-kit katol. Iyang gisop-sop, no? Iyang inumon, na straw surf. Pwede tang mukatawa sa sitwasyon na tawhana, pero kung tanawon ginato pag-ayo, dili walay dakong diferensya sa tuwa. Kung magsige kag ginom og soft drinks, sige kag kaon og junk foods, mamaoro na epekto. Pero dili lang kaayo potent, no? Ang toxin nga naa dito. Okay kung katol gyud imong kubon, murag stick bread imong tanaw sa katol, delikado na jud ni. Ya surf gyud imong imnon, delikado na gina. Pero soft drinks, junk foods, mamaagi epekto, hinay-hinay lang to. Killing me softly. No? In fact, ang tawag na to niya ng Coca-Cola, Pepsi-Cola is sweetened crude oil. Sweetened. Hindi pa tamis lang na crude. Okay? Third, thou shalt nourish the body with only natural, unprocessed live food. Maayo gyud, no, nga atong kaunon, katong natural gyud, no? Wala gyud siya na proseso, wala dili siya dilata. Wala siya nakasasi. Buhi gyud siya nga pagkaon. Okay? So kana, unsa may inyong tanaw ni ana? Unsa may gina-represent niya? Nganong nag-uol ng mga itlog na nakapalibot? Kasi ang ilang pangutana, brother, is that you? So, kanang giprito, kanang gisani side up, kauban nila na. No? Igsuon nila. So, unsa akong ginasulti din is, while may nga ng Department of Health that an egg a day is okay,
Okay daw, isa ka itlog, isa ka adlaw. Okay man na, no? Pero ang problema niya, pamunta na, unsang klaseng itlog? Kasi, kung white leghorn ni siya ng itlog, medyo problematic. Diba? Nga naman, ang feeds nga ginakaon sa mga anya ng itlog. Ang antibiotic nga may gabuhit sa iya. Makita nimo na diha sa itlog nga imong gikaon. Okay, kung dili maayo tong feeds, most likely genetically modified organisms gikan sa mais, soybeans ug uban pa nasa itlog natong kaon. Whereas kung native chicken egg ni siya, okay, makaingon ta nga taas ang iyang nutrients, maayo ang iyang vitality, vitamins nga na. Okay? Next, thou shalt extend the years in health for loving charitable service. Dili pod maayo nga maabot kag 80 anyos, 90 anyos. Unsa may rason nga niabot ka na ng pangidaduna? Mahimo ka lang useless eater or what? So, basin maayo nga nitaas ang imong kinabuhi para mataas pa ang panahon, no, nga makaserbisyo ka sa katilinban sa imong pamilya. Okay? So, dahil ginasulti, no, makita na ko ni sa bus, sa ATI, no, giprinta. Yun nila, without God, 1 week would be sin day, imbes na Sunday, mourn day instead of Monday, Thursday instead of Tuesday, waste day instead of Wednesday, Thursday instead of Thursday, fight day instead of Friday, and Saturday instead of Saturday. And 7 days without God makes one luya. Okay? So kung patason man nato atong kinabuhi, ato ang paningkamutan nga makaserbisyo ta sa Ginoo, makaserbisyo ta sa katilingan. Ikalima, thou shalt generate thy body by the right balance of activity and rest. Tama man yung mo pahulay, pero kung magsobraan kag pahulay, maluya ka. Diba? Unsa may ingon sa mga katigulangan sa una, dili ka magpauna sa subang sa adlaw. Buti pa sa bot, before the sun rises, dapat bangon ka na. Okay? Tapos, ginaingon nato na, I don't know kung experience ninyo, pero observe this, no? Kung tulog mo, kung gahigda mo, samtang pasalop ang adlaw, no? Kanang pasahop na ang adlaw, palubog na yung araw, nakahigda ka, nakatulog ka. Imbes nga maabti ka, mas maluya ka na hinuon. No? Try to observe that, no? Nga kanang higda ka, tulog ka, pasahop ang adlaw. Hindi ba mas luya ka pa hinuon kaysa naabti ka pagkamatanin mo. So, buti pa sabot, doon ay dapat balansi, no, sa paglihok o pagpahulay. Okay? So, mayroon ka say, I won't do it. Hindi na kayo buhatan, kapoy ko. Mayroon ka say, I can't do it. Hindi man ako ni kaya buhatan. Mayroon ka, I want to do it. Gusto na kayo buhatan. Then you ask, how do I do it? Saan ako ni paghimo? Then I'll try to do it. Tingnan ako, I can do it. Then I will do it. Yes, I did it. Okay? So, these are the things na pwede na ito yung makita na ito. Na paulay ka, okay? Rest, but don't you quit. Okay? Ikaw noon, thou shalt purify thy cells, tissues, and blood with pure, fresh air and sunshine. Tante, no? Nga imuhang buhion, i-purify nimo ang silula sa imong lawas, mga tissue sa imong lawas, ang imong dugo pinagi sa puro, pure, presko nga hangin o sunshine. Nabag yung dili pwedeng di ka magpainit. Di ka pwedeng naka lang sa air conditioning room kanunay. Okay? So ginaingon nga dunay unom, no, kapinakamaayo nga mga doktor sa kalibutan, unya dili pwede nga one of us would be denied of them. Okay? Like sunshine,
Okay? Tubig, pahulay, maning isyo sa community nga uso ang videoke. No? Ibig sa galaw na, alas 2 pas kada, mag-siyaok paghihapon. Okay, so atong pagpahulay problema. Hangin, air, exercise, and diet. Kining unom, mo din pinaka the best na doktor na dapat maangko nato ni sa tanang higay. Okay? Then, thou shall abstain from all food when out of sports in mind or body. Kana bang kung wala kay trabaho, dili bugat ang imong trabaho, pwede ra gamay ra imong kaunon. No, sa rural community, no. Kabalota nga kung ang atong lulo sa una magdaro siya, magdaro ang atong lulo, dako ang darohon kay magpugas og mais. Ang kabaw, no, nga turyo nga daruhan magpaguyoron sa daro, painomon og San Miguel beer ug itlog. Di ba? Kutawon ang itlog ug ang beer, nya ipainom sa kabaw. So nga naman, kay dako kayong daruhon, bugnoon sa kabaw. So kita pod, sa panahon nga wala kayo trabaho, pwede pod kayo nga dili kayo tumukaon. No? Pero kung daghan yung trabaho, kaon ang daghan. Okay? So abstain from all food when out of sports in mind or body. Okay. Unsa may uso nato ron? Ang uso nato karon gamay ra ang pamahaw. Ang uban gani kapira. Tinapay. Unya lunch medyo daghan ha. Yang daghan jud kayo dinner. Diba? Even sa mga hotel, no, kanang mga catering services, ang breakfast 75 pesos. Tapsilog naman, bangsilog, di ba? Lunch 250. Dinner 300, 350. Okay? So unsay tsura? Mo ni tsura. Okay? Ang tama gyud is daghan nga breakfast. Mo ni rason gitawag siya og breakfast kasi you break the fast. Giputol nimo, giundang nimo ang pagpuasa. Nga naman, let's assume nga alas 6 sa buntag ato ang pamahaw. Okay? Alas 12 sa udto ang paniudto. That's 6 hours. Right? Pero natay AM snacks. Alas 9. So 6, 9, that's 3 hours. 9 ug 12, that's 3 hours. Kaon ka na pod. Okay? So ang atong dinner, lunch is 12, dinner is 6. So that's 6 hours. Pero natay PM snacks. So 3 hours, every 3 hours nagkakaon ka. So kung 6 o'clock ang imong dinner, ang breakfast nimo 6 o'clock, that's 12 hours. That's 12 hours. Right? Naga-midnight snacks pa mo? Depende. Pero we're assuming wala. Right? So that's 12 hours. Bisan pag wala ka naga-AM snacks, wala ka naga-PM snacks, 6 hours lang ang breakfast to lunch, lunch to dinner, that's 6 hours. Pero dinner to breakfast, that's 12 hours. That's the reason why we call that breakfast. You break the fast. Giputol nimo ang imong pagpuasa. So, kung putlo nimo ang imong pagpuasa, dapat daghan ang imong kaon. Okay? Lunch gamay, dinner pinaka gamay. Unya, unsa ba dapat atong buhaton i-develop? No? Sa pag-ingon nato, i-maintain nato ang activity and rest. Matod pa, 0 hours of television. Oh wow, mo din wala na ABS-CBN. Wala na tay. Ako, si Ricardo Dalitay. Ako ay itang pulit na walang tinitino, walang tinatanto. 0 hours of television. 1 hour of exercise a day. 2 liters of water.
3 cups of hot green tea, 4 short mental breaks, 5 small meals. Mas maning 5 small meals. Maning katong breakfast, AM snacks, lunch, PM snacks, then dinner. Okay? 6 AM dapat matanata. No? Dili ka malapas og alas 6 sa K3. Ang subang sa adlaw alas 5:30, 5:45. 7 minutes of laughter, 8 hours of sleep, at least 9 p.m. end of the day. Tulog na dapat alas 9. Okay? Then 10 prayers of gratitude every day. Activity and rest. Okay? And number 8, thou shalt keep thy thoughts, words, and emotions calm and uplifting. No, panahon sa COVID-19, raguol kay ta. No, gawas nga mahadlok ta matakdan. Tan-aw pud ta sa ato ang laton. Laton wala na sulod. Isa ka kilo na lang ang bugas. So emotions nato high, dili kalmado, okay? Pero isa ka sugo sa maayong panglawas. Thou shalt keep thy thoughts, words, and emotions calm and uplifting. Nga naman, hunger weakens the liver. Ang sobra na itong kasuko, ginadaot niya ang atong tay. Ang mga nanay diha, o mga tatay din, unsa may inyong isinggit kung nasuko kasi mong bana? Atay kang banaha ka! Atay kang asawaha ka! Masukot ginadaot na ito ang liver. Grief, ang sobra na itong pagbangutan, weakens the lungs. So, delikado na ron sa COVID-19. Ubos ang sige taog pagbangutan, no? Kay madaot ang ato ang baga, delikado ta sa virus. Worry weakens the stomach. Sobrang kaguol, panahon, wala tayo makaon. Sa namin tabo nga 100 kagahapon 106,000 na ang COVID cases sa Pilipinas. Sana testing na pila na ka porsyento ang testingan ni ana, di ba? So kung na-testingan siguro tanan, I don't know, pila na ka thousands. Masig sa sobra tong kaguol, di ako say no, kalibangaon na ta. Dili na maayong bamati na sa tong tiyan. Stress weakens the heart and brain. Sabi ka stress, no? Dili ka na makaisip og tarong, no? Magsakit na imong dughan. Mao ni usay ma-appreciate nato ng practice no sa community nga kung naay mamatay sa pamilya, dili maayo nga ang katong miyembro sa pamilya mismo ang maglakaw-lakaw. Maadtog punerarya, no, maadtog SSS, asa pa. Kay most likely mabanggaan na siya, mahug na sa kanal. No? Kay wala sila tarong ginaisip. Wala siya sa tarong pag-isip. Stress siya. So, appreciate nato na kayo ng ato ang ginatawag og dayong no, sa community. Fear weakens the kidney. No? Ang sobrang kahadlok, no? Ginadaot niya ang atong kidney. Di ba, experience na to, atong nabaluan, ang sobrang kahadlok, diba? Gitiunan kag pusil, o gipusil tong imuhang katapat sa jeep, o asa man mo naglingkod sa park, most likely makaihi ka. No, makaihi. Okay, so ang emotions nato makadaot no sa atong panglawas. So dapat kalmado no ang ato ang mga pagbati. Number 9, thou shalt increase thy knowledge of nature's laws, abide therewith, and enjoy the fruits of thy life's labor. Mani problema nato. Ang virus nga nagdala og COVID-19, no? SARS-CoV-2, no? Of course, napagyapon sa istis nga debate, asa ba gini? Gikan ba gini sa laboratory sa Wuhan, China? Or gikan gini siya sa mga bats? Okay? Kasi natin kita ko zoonotic diseases. Ano ba na siya? Mga sakit no sa hayop, zoology, study of animals, no? Zoonotic. Sakit, virus nga gikan sa hayop nga may lukso ngadto sa mga tao. Kanya ang immunity sa tao mubo kaysa sa aning nga mga animals. Mao na nga mas dako sa kadaot nga mahatag. Okay. So unsay rason
no, nganong daghan ng mga zoonotic diseases sa pagkakaroon. Kasi guba na ang environment. Okay? Nano tayo gitawag og climate breakdown. Okay? So, guba na ang habitat sa mga animals. So, wala na po host kini mga virus. And most likely, mo-jump sila into human beings. So, if we know nature's laws, respetuhan nato, ang pagkinahanglan nato og lasang, maayong tubig, maayong palibot. Then, maabot tag katiguang kay maayo ang atong lawas. Okay, so we're talking of benefits of stevia. No? Instead of mogamit ka og white sugar, no? Kini ng stevia ang imong gamiton, kay natural siya. Honey na imong gamiton, pangtambal sa ulcer, sore throat, no? Mga samad. Okay? Immune booster, no? Ang honey, kabalo man ta nga ginagamit ni sa mga sabungiro, usa sila matug sa baba, painom man og honey. Katupong nagapabugno og damam, painom man sa og dugos, usa ipabugno ang damam. No? So these are the things, no, na pwede natong buhaton, no, para mingon nato nga mabalik ta, no, mabalik ta sa nature, mabalik ta sa nature. And number 10, thou shalt lift up thyself and thy brothers and sisters with your own obedience to all of nature's laws. Para bagay nga nato nga dili man pud pwede nga mayat naglawas maabtan ta katigulang abot tag 90 years old nganuman mingaw man pud kaayo na kung kita ra ang matigulang ang mabilin silingan nato mga batan-o na di naman na kay gunahan sa katiguang nata. So mingaw so mas maayo nga kung makabalo ta nining mga integrative medicine, atong dalon, atong ingnan ang atong mga silingan, ang atong mga barkada para maabot to sila og 90 years old. No? Maabot sila og 90 years old, daghan mo at least 5 tulo mga barkada. Aha. Medyo enjoy pa ang life kaysa sa ikaw ray madugin. Okay, that's number 10. Ubanon na to ang atong mga brothers and sisters. Yeah, one thing ato ang hinumduman kung magisgot tag katilingban is kining mingon ta nga I learned to give not because I have much. No, nagkat-on ko nga mo paambit muhatag sa mga nanginahanglan dili tungod kay abunda ko, daghan kog ako ng resources, but because I know exactly how it feels to have nothing. Kabalo ko, no, unsa gid ang bation kung gutom ka, kung nanginahanglan ka. Okay? Karon katutong giingon ako, no, nga 10 commandments of good health. So unang-una, gisulti nako na ang alternative medicine, integrative medicine, dili siya practice lang dapat sa komunidad, no, sa tribo o sa mga rebuilding na walay access sa modern facilities. Mainstream na siya gumikan sa traditional and alternative medicine. The next, ingon ako na gumikan sa PITAC, Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, usa ka agency, usa ka division within the Department of Health, naa na katong pag-promote sa mga gitawag og alternative medicine. Okay, ipakita na ko itong mga pictures nga DOH produce mismo. Tapos, gi-present na to itong pulo ka-approve ng Department of Health, gi-approve sa Department of Health na medicinal herbs. Gisulti na ako nga dili enough, no, ang paggamit lang sa medicinal herbs. No, okay, ang sakit daghan siya og mga causes, no? Dili lang virus, dili lang germs, dili lang bacteria. Natin kita og mga psychosomatic diseases, no? So, gisulti na ko tong pulo, no, ka balaod, no, para sa maayong panlawas. But again, my apologies, dili na ko ma-explain pagtarong, pag-ayo, gumikan sa kamubot sa atong oras. Now, we focus, no, sa COVID-19 pandemic. No? Dili ni siya ingon nga authoritative, na siyempre kabalo man nga payan pa ning ginatuki, no, sa bagakaron. Pero isa ni sa atong ginasukyot na pwede natong buhaton. COVID-19 pandemic, kung saan nato ni siya pagpildi sa natural way. Okay? Una, katong pag-practice nato sa gitawag og SAFE. No? Unsa man ning SAFE? Acronym siya na social, nga dili siya dapat tawagon ng social distancing, ha? Pangit man ang social distancing, no? Ang dapat tawag na ito na physical distancing. 2 meters apart, no? Kung nag-istorya ka,
bawal nang maglamano ron. Sa una, kung di ka malamano, marag dili ka professional. Sa pagkakaroon, kung malamano ka, dili ka professional. So, nabaliktad na. Physical distancing. At least 2 meters apart. Then, airflow awareness. Bandayan na doon no? Sa mga studies nga gihimo, tungkol sa COVID-19, taas kayo ang rate of transmission, ang pagpasa sa virus, kung ang mga tao nasa air-conditioned room. Siyempre, kabalo man tayo, kung air-conditioned na magtuyok-tuyok lang ang hangin, magtuyok-tuyok na pa ng virus. So, most likely, ang tanang tao nga na dito, may COVID siya. So, depende na lang na karon sa iyang immune system. Kaya kung inaan nilang kadaghan ng virus nga nasa imong lawas, sa imong ilong, nasal nimo, mas ikayahon na sa imong immune system. Pero kung daghan na dyan kayo, worse kung mag-multiply pa siya within your body, diya ka na higon. So, airflow awareness. So, sa iba tayo pasabot niya, as much as possible, avoid air-conditioned rooms. Avoid air-conditioned places. Kaya ang mall, sir, kaya air-conditioned na, as much as possible, avoid the malls. Okay? So, kung naikasal na gusto na itong buhaton ng panahon, ayaw na itong air-conditioned room, dito na mo sa garden wedding. Okay? So, kung na yung mga training na buhaton, ayaw na sa air-conditioned room, dito na ito sa open air na function room. Okay? Face mask. Face mask. So, pag magawas ka, sa imong balay, ito ka sa public na lugar, mo suot ka ng face mask. Then, expectorations. Ano man ang expectorations? Doon ay study, nag-ingon, nga katong usa ka grupo sa choir, mga awit, grupo sila, nag-practice sila dito perting taasa sa rate sa transmission sa virus. Why? Kung magkanta ka naman kasi, diba? Kung magkanta ka, musyaok ka, okay? So, hangin mo, ang hangin nga nagawa sa mo, okay? Musyaok ka. So, kung may virus ka daan sa sulod sa mong lawas, mas mo gawas siya. So, mas maigo ron ang katong mga kaubanan din. And one consideration sa expectorations is like mga meetings. Kung diya sa ATI, kung mag-meeting ka, dili gyud nato patasan pag-ayo. 2 hours, 1 hour would be enough. Kay kung mag-meeting kag taas, face to face, siyempre, nagahangos, labi na katong naga-istorya, so mas mo gawas ang virus. So, kita man kung expectorations. So, we practice these safe principles, para ma-defeat, mapili na to ang virus causing COVID-19. And then, siyempre, kano na itong ginasulti, enough nga pahulay, enough rest. The usual advice, enough nga pagpahulay magabi. If makapahulay ka udto, mas maayo. Then, proper diet, tama nga pagkaon. Yung nato ka ganiya, gulay, vegetables, green, leafy, fresco na pagkaon. Proper hygiene, katong ginasulti nato nga pagpanghinaw, sa kanunay. And then, sufficient amount of water intake, 2 liters, 3 liters of water a day. Then, exercise. It's the usual advice. Then, additional safety measures. Tuob, controversial ni siya nga advice, kabalota ini sa Capital Provincial Government sa Cebu. Na-order si Governor tuob ang tanang empleyado and medical community gisaway ang maong practice, maong katuyuan. Pero depende na kung tanaw ninyo dili gid siya maayo para sa inyo. Pero na may membro sa pamilya na sa New York, mag-asawa sila, na COVID sila, New York hardly hurt man siya, nakapag sila sa wala pa sa ospital, naigo gid sila mag-asawa sa COVID-19,
Pero ang ilangon wala man gid sila modern medicine na intervention. Ang ilaha ra gid tuo. And we know other people, no, maura po ilang gilid. Muna akong dinhi sa balay, no. Ako PUM man ko. Gikan pa tong March, muna akong nakako sa Davao karon. PUM is a person under ni Mrs. Person under ni Mrs. Naka-lockdown na din eh. Practice diri sa balay pag naay mo gawas, no? Pag abot diri sa balay magtuo. Luya, di pa bukalan. Then mag-ituog ni rito ang imong ilong pinaka-sentro for 15 minutes. But again, depende na sa inyo, buhaton ninyo. But sa punto na ako, pwedeng buhaton, pwede testingan. If you find it makadaot para sa inyo, then by all means stop. Pero tanaw ninyo maayo ang epekto din. Bisan pag moingon ang uban nga dili pwede. Kaya after all, sa pagkakaroon ng kapangita definite nga tambal pa rin. Okay? Then pag inom og initos nga lagundi, ingon ako kaganiya si Dr. Quijano, pagtugod pa lang ining COVID-19, nag-ingon na siya, no? Nag-text na, nag-istorya namin na inom lang og lagundi, makatabang. And we know, no, sa pagkakaroon, appeal na, no, sa clinical trial ng ang lagundi as a cure, remedy to COVID-19. So naman tayo mga lagundi siguro sa atong palibot, pwede kayo na to ng buhaton, no? Kung makaramdam na tawag sintomas. Or as preventive measure, buhaton na nato bisa wala pa sintomas. Then pag inom mo sa labat, no, sa labat, kabalo man ta nga sa mga katigulangan na panato, luya. Dako jud kay siyang gamit, no, sa pagmaintain sa maayong panglawas sa rural, no, nga communities. Then pag inom mo virgin coconut oil, no, ingon nato kaganiya isa na pod nga ginagamit, no, sa clinical trial for COVID-19 ang DCO. So dunay ginaingon nga 3 tablespoons per day. No? So sa kutsara in the morning, sa kutsara sa udto, sa kutsara sa gabi para sa paglikay o remedy sa COVID-19. Okay. Matla sa yuka yung maalad. Sa may iba pa sabutan salamat kayo. Maayong adlaw. Ma'am Gina? Yes, Dr. Rex, dahang kayong salamat, no, sa pag-share sa imong mga kahibalo. O dahang salamat mga kabida sa kanunay nga pagsunod sa atong programa. Diin mao kini ang unang episode sa atong webinar series season 3. So dahang kang salamat usab Dr. Rex sa pag-share sa imong kahibalo mahitungod niini mga alternative herbal medicine ug hinaot nga ato kining ma-sustain pinaagi sa padayon nga pagtanom niini aron ato kining mabida sa atong mga komunidad. Ug karon atong basahon ang mga pangutana nga makita nato dinhi sa chat box. Og palihog usab mga kabida pag type sa inyong mga pangutana, no? Kung aduna kamoy queries nga ihatod didto kang Dr. Rex Linaw. Karon atong unahon ang pangutana gikan ni Sir Jomar Joseph Cabigon Jr. Yes, ang iyang pangutana, lang ko, asa man pwede makakuha og supply sa mga approved medicinal herbs by DOH. Naglisod po pangita sa uban, labi na sa Acapulco. Yes, Dr. Rex, na ako pa ika-recommend. Kaya ang atong nangutana ka ni, tagasa siya? Wala na siya tagasa. Tanaw na ako, ang Acapulco pa ang pinakatayon. Again, depende sa lugar po. Naramang na siya sa mga lasang-lasang. But anyway, kung doon naman ka, sir, no, sa Patinay, Prosperidad Agusan Sur, kumplito mo dito. Ang last na mga ihap, maabot niyo mga 110 sintuchis kaklase-klaseng medicinal herbs na ito na kulikta. Ang mga tanom, libre na ito nga ginapanghatag sa Quezonada, sabi na sa mga barangay health workers. So, sir, kung bisita ka dito, kung doon ka, welcome kayo dito. Wala mi nagapabayad, anong donasyon lang.
manok mungaan. Kung walay mungaan, pwede na itlog. Joke lang, pwede sa Hibiya, Patinay, Prosperidad Agusan Sur, pwede nimo makontak ang ATI para magpatudlo o kasa na. Kay, sige man nag-adto ang ATI dito. Thank you. Yes, thank you so much, Doc Rex, sa imong tubag. O, gikan from Ma'am Apple Suarez. Good morning, ma'am. Pwede mi makapangayo sa e-copy sa presentation ni Doc Rex. Yes, ma'am. After ani ato ning i-upload sa ato ang Facebook page, no? ATI Caraga Region, dito ninyo makuha ang presentation. From Teacher Mervin Gunya, hello po, Doc. Advisable ba mag-inom of turmeric kung may acid reflux ka? Okay. Yes, Doc. Usahay, moingon ang uban nga walay problema ang pag-inom o alternative medicine, herbal medicine kay wala siya side effect. Ayaw mo kayog tuon ni ana, no? Ang issue man lang god is pag modern nga tambal lang atong gamiton, tablitas mga palit, no, ginahimo sa mga pharmacologist. Ang iyang gina-identify is katong active ingredient, no, ang active ingredient ug mao nay iyahang i-mass produce sa laboratorio. Mao na nga dili gid siya maayong imnon kung dili siya gi-resita sa doktor kay daghan siya og side ug after effects, no? Sa ato ang morning debate gusto lang ako i-admit ni gamay, no, kay at least dili na ni siya appeal sa time limit nako, no. Katong gingon na di ba nakita ninyo ng advertisement si Vic Soto, Bulaga ng Jamie. Nanilhig, di ba? Nanilhig si Vic Soto. Unya ingon niya, huwag kayong maniwala sa dahon-dahon. Diyan ba't pasabot niya na? Ang iyang gina-criticize, ang Lagundi syrup, Lagundi capsule, Flimix. Okay? Ang iyang gina-promote, Solmiox. Tambal sa ubo. So, unsay diferensya? Kasi kung dahon-dahon lang, no, kita, no, ang paghimo nato sa Lagundi syrup, nga ato ang ginabaligya, dahon nung siya tibok dahon, gilatan. Okay? Next meeting, next na itong episode, mabaluan nato na. Unsaon, katong wala pa kabalo. Pero I know nga kabalo na mo ang uban, yan na, no? So, puro siya dahon. Sa modern pharmacology, dili na siya pwede. Kung ang Lagundi, tambal gyud siya sa ubo, ang dahon niya, ang lawas niya, ang ugat niya, tun-ana sa pharmacologist. Okay? Tapos, i-identify ang iyahang active ingredient. Huwag mo ito imas. So, kung ang active ingredient lang, ang maoy atong mainom, most likely, nag-isay after effects. Pero kung dahon, ang atong latan, tibok dahon ang atong latan, kunya, maoy atong so, katong mga mechanisms, no, within the dahon, nalagundi, nainom na ito tanan. So, mas dako, layo ang tsansa nga ma-overdose. Pero it doesn't really mean nga wala gyud overdose. Kung magsige ra po kag inom og Lagundi, di ba? Pwede pud nga magka-overdose. Sa sigutan ng turmeric, sige daw magsige kag inom og turmeric, di ba? Muyilo ay mo panit. Na? Muyilo ay mo mata. In fact, ang turmeric atong ginaingon nga dili siya pwede nga inomon sa mga buntis. No, sa atong gisulti sa atong contraindications, bawal inomon sa mga buntis, nga naman. Ang turmeric gamit siya, no, sa uban nga mga communities as abortifacient, no, pagpalaglag sa bata. So kung buntis ka, mainom kang turmeric, dili siya maayo. For the acid reflux, kung pwede ba sa inomon, ayun, depende na naman sa imong experience, pero I would say, kung kinsa tong nagresita sa imuha, sa kinsa tong doktor nga nagresita sa imong tambal para ana ang sakit, konsultahan lang pud siya, no, para sigurado ta.
Kay again depende na sa ato ang kanjud lawas. Dili tanan pareho og response. No, dili tanan pareho og response. Thank you. Kanjud tanan. Yes, thank you so much, Doc Rex. So, time check mga kabida, 10:28 in the morning. Og so far, wala na tayo makita nga pangutana din sa chat box, no? Maliban sa mga pagpasalamat. So, thank you, Doc Rex. Okay, makita ang puta ni Doc Rex diha sa iyahang chat box. Og so far, okay, next time, mag-uban pa man tanong mga kabida with Doc Rex Linaw sa sunod po niyang topic. So, basin dito, inyo na hang ma-reserve ang inyong mga pangutana para sa ikaduhang topic. At mga kabida, mag-uban na sa kita sa sunod ganyan. Samang takna, samang adlaw, sa mga programa, para sa tibok pwersa sa inyong Saraga. Ini ang inyong kabida, Gina. Pakita mo na rin. Please turn on your camera. Tuway-tuway. Thank you. Oh, kayo po siya. Okay, pakita mo rin, di ba? Kaya ko rin. Thank you. Salamat. Okay, thank you so much. Next Friday, morning Friday.